Hello and welcome back po dito sa channel natin, and this is Papa Dave, and for today's video ituturo ko sa inyo kung paano yung tamang pagsasearch ng trabaho dito sa mga freelancing website. For example, gusto natin magtrabaho ng sir, paano ba yung trabaho ng transfer image to text? Paano natin siya isa-search? Sir, paano yung data entry? Ano yung isa-search natin? Paano yung order fulfillment? Ano yung mga keywords? Ito yung importanteng keywords na dapat nyong tandaan sa paghahanap ng online jobs dito sa mga freelancing website. So, kung bago ka lang dito sa channel natin, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Yan. So, bago tayo mag-start, nabasa ko sa comments dun sa last video natin na ano daw ba yung mga freelancing website na i-recommend ako. So, ito yung tatlong freelancing website na i-recommend ako sa inyo dahil dito kami nakakakuha ng trabaho sa website na to. So, itong Upwork, itong onlinejobs.ph at itong freelancer.com. Yan, dito tayo gumawa ng profile. So, sa mga viewers natin, sa mga newbie, sa mga gustong magtrabaho ng online jobs, panoorin natin tong how to land your first online jobs para mabigyan kayo ng step by step kung ano yung mga una nyong gagawin bago kayo sumabak sa online jobs. So, ngayon, dito sa video na to, ituturo ko sa inyo kung ano yung tama or papaano yung tamang paghahanap ng trabaho para makuha natin yung gusto nating trabaho. Let's say gusto natin magtrabaho ng madali lang. Syempre, mga easy lang ang gusto natin. Kagaya ng ita-transfer mo yung image to text. Ililipat mo yung image sa notepad or sa docs. So, yun yung mga hinahanap natin. Karamihan sa atin gusto yung mga madadali lang. Or data entry, ano ba yung itatype natin, isa-search natin. Kasi, sabihin na natin na 30,000 or 40,000 na tayo. 40,000 na yung subscribers natin. Kung lahat kayo magsa-search ng data entry, kung lahat kayo mag-a-apply ng specific na keywords yung gagamitin nyo sa paghahanap ng trabaho, let's say na data entry, lahat tayo hahanap ng data entry, ang dami natin. Yung competition masyadong malaki. So, mahihirapan tayo makapasok. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng mga tips kung ano yung mga itatype natin. For example, maghahanap tayo dito sa channel natin yung e-commerce or yung eBay dropshipping. Ayun kasi yung magandang example sa paghahanap ng trabaho sa pagsa-search. Sabihin na natin na sa eBay dropshipping, ano ba yung mga mahahanap natin trabaho kagaya ng product listing, product research, ng order fulfillment, ng photo editing. So, yan yung makukuha natin kagaya ng eBay management. So, ano ba yung mga isa-search natin kagaya ng sa product listing, meron ginagamit ang mga kliyente na mga tools kagaya ng DSM, Yabale, Saleprix, Web Seller Guru. Ayan yung mga ginagamit nilang tools para sa trabaho na yun, sa listing na yun. Kasi kanya-kanya sila ng mga tools na ginagamit sa paglilist. So, let's say, magtatype ako rito ng AutoDS. And AutoDS, ito yung tool sa pagpa-product listing. So, kung gusto nyo matutunan, andyan dyan sa channel natin yung eBay dropshipping. Ilalagay ko yung link sa description ng full playlist. Yan. Type natin yung AutoDS. So, ito isang tools na specific. Kagaya na ito, eBay Product Lister, Zik Analytics Expert. Pag chinek natin, AutoDS. Ayan. Meron siya ritong AutoDS. Ibig sabihin, ang ginagamit niyang tools ay AutoDS. So, kapag pag-aralan nyo na yung AutoDS tool, meron tayo dyan sa video natin. Pag napag-aralan nyo na kung paano ginagamit yung AutoDS tool sa pagpa-product listing, mag-search kayo ng AutoDS. Makikita nyo na Zik Analytics, ito ay common na. Zik Analytics sa product research. Pwede tayong mag-type ng Zik. Yan. Pag nag-type tayo ng Zik, lalabas dito, Amazon to eBay, dropshipping, product research, product listing. Tapos, meron ditong Zik. Zik, ayan, meron siya ritong Zik Analytics. Ito kung nakikita nyo rito sa screen natin. Sa ilalim, ganun din. Zik. May Zik Analytics. So, product research din siya. Pag tinype natin yung Zik Analytics, ang sinesearch natin, yung mga tools. Pero, yung trabaho, product research. So, isa yan sa mga strategy kung paano kami naghahanap ng trabaho. Zik Analytics. Kulang ng A. Yan. Product research, Zik Analytics. Pero pag tatlo lang, kung makikita nyo rito, tatlo lang yung nakita natin. Pero pag pinaghiwalay natin siya,
16 na siya. So, yan yung mga tinatawag na keywords. Kasi dito sa online jobs, keywords ang importante sa paghanap ng trabaho. So, punta naman tayo dito sa freelancer.com. So, maghahanap tayo dito ng image to text. Magbabrowse tayo ng project, tapos magta-type tayo ng image to text or typing job. Pwede nating i-type yon. Typing job, image to text. So, PDF file to notepad, yung ganun. So, copy-paste lang. O yung iba, itatype mo talaga. So, dito natin siya makikita. Ang itatype lang natin ay image to text. Or hahanap tayo or mag-e-experiment tayo ng ibang keywords para masundan nyo, para magkaroon kayo ng idea. So, kayo na yung mag-enhance kung ano yung mga keywords na gagamitin natin. Let's say, image to text. Yan. Need to search image in PDF and provide it in given format. Data entry. Image editing. Add product image. So, wala tayong makita rito na image to text. Lagay natin dito yung image typing. So, hindi nyo kailangan ng ng kompletong words na typing job, image to text. So, pwede nyo i-type yung image typing, data entry. So, typing siya. Lalabas din dito yung typing, lalabas dito yung image into text. Ayan. Convert images into text. So, makikita na natin siya rito. So, ito yung ito yung budget. $165 to $496. Tapos, 1 day ago lang. Pero, kung mapapansin nyo, yung nagbibid, 172 ang nagbibid. So, madami siya. Pero dito, admin work needed. Ibig sabihin, kapag ang trabaho mas lumalalim, mas kumukonti yung nakakaalam, mas kumukonti yung mga bids. Yung bids na to, let's say, sa 165, ang pinakamababang bid or pinakamababang offer mo sa client is $165. So, pero kung magbibid ka, gagawin mong 150 lang, dahil nga syempre, marami sa atin mga beginners. So, doon tayo sa pinakamababa muna para makakuha tayo ng experience at saka ng client. Yan. So, pwede tayong mag-type dito ng PDF to PDF to. O, wala pa akong tinatype, may lumalabas na. Conversion of PDF file. So, dapat alam natin yung mga format ng mga letter. May PDF, may JPG or JPEG, meron PNG. So, ganun, kailangan familiar tayo dyan. So, may PDF file into words or into Word. Yung Word, ito yung MS Word or sabihin natin na Google Docs. Ito siya. Ito. Conversion of PDF into words. 82 bid. Ito 19 bid lang kasi bago 8 minutes lang. So, marami tayong makukuha niyan. So, sobrang dami rito kung alam nyo lang yung mga keywords kung ano yung mga itatype. So, try natin dito yung fulfillment. Order process. Ayan. eBay product listing and fulfillment. So, meron din tayo rito makikita. 23 hours ago, meron siyang 26 bids. So, ang dami na itong trabaho na to, no, yung mga eBay dropshipping ngayon dahil in demand siya, dahil nga sa pandemic. So, lalagay ko yung link ng full course. Andiyan na rin yung interview strategy, andiyan na rin yung sample client interview para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga gagawin nyo sa interview, sa mga strategy, kung ano isasagot natin. So, kompleto siya. So, tapusin natin part 1 hanggang sa huli. So, meron siyang playlist, no? Yan. So, in demand siya ngayon. Ang dami, oh. eBay listing creator. Product listing lang siya. So, yan. So, kailangan dito yung proposal letter na ipapasa natin or yung mga resume. Sabihin na natin sa Dropbox. Kailangan maayos. Kailangan areglado siya. So, meron naman tayong video about sa mga proposal letter. So, meron naman tayo about sa mga sample na profile ko sa Upwork nung okay pa yung Upwork ko. So, andyan siya sa description, yung link niya. So, pag-aralan natin yan. So, ganun yung paghahanap. Product listing, pag nag-type tayo ng eBay product listing lahat, ang dami natin. So, hanap tayo ng ibang keywords. Kagaya ng, ano ba yung mga tools na gamit. So, sa typing job or sa data entry, sabihin na natin na spreadsheet. Yan. Pag nag-type ka ng spreadsheet, data entry na yan. Pero pag nag-type ka ng data entry, lalabas, iba yung mga lalabas. So, marami kang makikita. Ito, 21 lang ang bid. So, meron naman dito 34, data entry 67, may 28,
64. So, medyo mababa rito. Sa keywords na spreadsheet. Diba? So, type naman natin dito yung notepad. Sa simpleng notepad. Typing to notepad. So, meron pa rin. Diba? So, ganun yung mag-search. So, dito sa onlinejobs.ph, mag-type naman tayo ng tools naman or management. Sabihin natin na store management. Yan. Shopify Dropshipping Store Management Expert. So, makaka-ano na tayo. Meron din tayong full course nito. Shopify Store Management. Meron naman. Lagay na natin yung hinahanap natin na specific. Sabihin natin eBay. Yan. eBay Management. Ganun lang kasimple. Or lagay natin dito yung AliExpress. So ito, kung alam natin mag-search sa AliExpress, pwede natin i-type yung AliExpress lang. Dahil ito yung supplier na hinahanapan sa online store. Import products to number from AliExpress to Shopify. So product research pa rin to. Pero ang tinype natin AliExpress. Pag nag-type tayo ng Amazon, makikita natin yung Amazon dropshipping. So ganun lang kadali yung mga keywords. So wag tayong pupunta sa pinaka-main. Wag tayong magse-search ng trabaho dun sa main keywords niya. So magta-type tayo dun sa mga tools na pag-aralan natin. Let's say na meron tayong napag-aralan sa YouTube, kung paano yung trabaho na to, gumagamit siya ng QuickBooks, gumagamit siya ng ibang mga tools. So i-search natin yung tools na ginamit na napanood natin. I-search natin sa mga freelancing website. Doon natin makikita na yung pinanood nating tutorials, eksaktong-eksakto, yun yung makikita natin trabaho. So, ayun yung tip ko sa inyo para makahanap na agad tayo ng trabaho dito sa online jobs, no? So, yan. So, sana malaki na maitulong sa inyo neto, lalo na sa mga beginners, lalo na sa mga gusto pa lang mag-online jobs. Yan. So, ngayon sa nagtatanong sa akin about sa phone app, gagawa ako ng video kung bakit wala akong how to earn money using phone. Gagawa ako ng separate video kung bakit hindi ko nire-recommenda sa inyo yung mga phone app na yan. Yan. So, sana subscribe tayo dahil 65% na yung viewers natin na hindi nakasubscribe. So, sana nakatulong sa inyo yung video na to. So, yun lang po at maraming salamat.